من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ang pinakamataas at kompletong pagpuri at pag-uugnay ng kabutihan ay kay Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng nilikha, at lahat ng kakulangan at kamalian ay nilalayo natin ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Pagpalain nawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kasama na naniniwala sa kanya hanggang sila ay inabutan ng kamatayan, at ang mga taong susunod, tatahak at isasabuhay ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling araw. Bilang pagpapatuloy at halos nasa dulo na tayo ng pag-aaral natin sa Arba'in an-Nawawiyah, الحديث الحادي والأربعون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Ang hadith sa araw na ito, mga kapatid sa Islam, ay magsisimula sa aking tanong sa inyo. Kapag tinanong tayo ng sino man, mahal ba natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano yung sasagot natin? Tiyak at walang duda na sino man ang tanungin natin ngayon, regardless ng kanilang katayuan sa Islam, bagong kakayakapan sa Islam, mataas ang iman, Muslim na makasalanan, o hindi, mataas ang pinag-aralan, o hindi, malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, o hindi. Kapag tinanong natin sila o ating sarili, mahal ba natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walang duda na ang sagot natin ay oo, mahal ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, regardless pa ng sekta ng bawat isa sa atin. Subalit, itong salita na ito, itong tanong na ito ay sa dila lamang. Ang pag-aangkin na mahal ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay sa dila lamang. At itong hadith na pag-aaralan natin ngayon, ito yung mas malalim na ibig sabihin ng tunay na pagmamahal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o merong aya sa Quran na kung saan tinatawag na ayatul imtihan o ayatul ikhtibar. Sino makakapagsabi ano yung ayatul imtihan? Yung talata ng pagsubok na nabanggit sa Quran. Ang tanong, ano yung sinasabi natin na aya ng pagsubok? Ano yan? Ang aya ng pagsubok o yung tinatawag natin ng mga scholar natin na ayatul imtihan ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sabihin mo, O Muhammad, kung tunay na minamahal nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sundin nyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So mga kapatid sa Islam, sa dinami-dami ng aya sa Quran, ito yung sinabi ng mga scholar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na aya ng pagsubok o aya ng pagsusuri sa kung sino man sa atin ang nag-aangkin na mahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ipakita niya ito hindi sa salita, pero ipakita niya ito, unahan niya ito sa pagsunod niya sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At itong hadith na ito ay nangangahulugan, fahuwa anna al-insana la yakunu mu'minan kamilul iman al-wajib hatta takuna mahabbatu tabi'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-awamir wan nawahi
وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى. Kaya ang isang mananampalataya o isang tao, hindi siya tunay na makikilala na kumpleto ang kanyang pananampalataya hangga't ang kanyang pagmamahal ay sa Propeta Muhammad SAW ay sinusundan dapat ng pagsunod, pagsasabuhay ng kung ano man ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW mula sa kautusan o sa mga ipinagbabawal, kung saan kanyang minamahal, ano ang iutos ng Allah at kanyang kinamumuhian, ano ang ipinagbawal dito. Isa ito. So sinabi dito na naiulat ni Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, hindi nananampalataya o hindi mananampalataya ang isa sa inyo. Bilang review, at ito ay nabanggit na natin, itong salita na hindi tunay na mananampalataya ang isa sa inyo. Sino makakapagpaliwanag yung dalawang klase ng dalawang klase ng nakakatanggal ng iman? Napaliwanag na natin ito sa hadith na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Halimbawa, hatta yukrim jarahu hatta yukrim dhayfahu. At pinaliwanag natin yung dalawang klase ng nanalify or nagtatanggal ng iman. Ito ay dalawang klase. Sino nakakaalala? Sino nakakaalala? Sinabi natin, ang pinaliwanag natin doon na anumang aya, anuman hadith ang ating mababasa na nagdalil sa pagtatanggal ng iman, ito ay nahati sa dalawang klase. At mahalaga ito na ito ay ating tandaan dahil ito ay makakaapekto sa ating paghahatol sa sino mang makakagawa ng salungat ng hadith na yon o ng aya na yon. Kung saan tayo ay magiging extreme, tayo ay lalabis or tayo ay sosobra sa ating hatol kapag sinabi natin na ang isang taong gumawa nung kabaliktaran ng hadith na siya ay hindi na mananampalataya. At the same time, kapag kayong aya naman ay nagtutukoy na matatanggal ang kabuuan ng iman at sasabihin natin na siya pa rin ay mananampalataya, tayo ay naghatol ng hindi tama. Kaya babalik tayo dun sa gusto kong ipaliwanag ngayon. Once na meron tayong nababasang hadith na ito, ipapaliwanag ko sa iyo, none of you has truly believed, okay? Although ang kadalasan na pagtatranslate nila dito is yung walang tunay na nananampalataya. Kaso nga lang minsan gusto kong maintindihan natin ano yung minsan point o ibig sabihin kapag sinasabing walang tunay na nananampalataya sa inyo. Mga kapatid sa Islam, ang pagnanalify ng iman ay nasa dalawang klase. Isang pagnanalify sa kabuuan or sa ugat ng iman, kabuuan ng iman, at merong pagnanalify sa kakumpletuhan ng iman. Uulitin ko. Anumang pagnanalify o pagtatanggi ng iman sa hadith at saka sa sunnah, ito ay nahati sa dalawa. At ito ang akid ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Una ay pagtatanggi ng kabuuan ng iman, yung pinakaugat ng iman, at yung pagtatanggi ng kakumpletuhan ng iman. Okay. Upang mas lubos nating maintindihan, hindi lahat ng nababasa nating aya or hadith na kasalanan at sinasabi na matatanggal ang iman ay natanggal ang kabuuan ng iman. Katulad ng hadith natin ngayon. At yung hadith na la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi hatta yuhibba li nafsi. May mga kasalanan na kapag ito ay ginawa natin at nabanggit sa aya or sa hadith na ang iman ay matatanggal, hindi ibig sabihin nun tao ay alatul o siya ay hindi na agad mananampalataya. Nabawasan lang ang kakumpletuhan ng kanyang iman. Pero nandun pa rin yung kabuuan, nandun pa rin yung ugat ng kanyang iman.
At may mga kasalanan din na kapag ito ay ginawa natin, katulad ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsasabi ng ah, ng salita ng mga disbeliever na naniniwala ka na ito ay mali at ikaw pa rin ay nanatili sa paniniwalang ito. Ito yung mga bagay na nakakatanggalan ng iman, nakakatanggal ng kabuuan ng iman. Malinaw? Malinaw? Kagaya ito, alin bro? Okay. So itong hadith natin na ito, halimbawa, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Itong hadith na ito, ay halimbawa, may isang tao, isang Muslim na nakagawa ng or sinunod niya yung kanyang hawa, ang kanyang desire, hindi natin siya hatulan na hindi, wala ka na agad pananampalataya. Hindi ka na mananampalataya at ikaw ay kafir na. So hindi natin pwede siyang hatulan noon dahil ang tinutukoy sa hadith na ito ay pag-nullify ng kabuuan or afwan, kakumpletuhan ng iman at hindi ang kabuuan ng ating iman. So sinabi dito, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Hanggat ang kanyang desire ay hindi sumusuko sa kung ano ang mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Katotohanan, hindi tunay na nananampalataya hanggat hindi sila nanunumbalik sa Quran at saka sa Sunnah sa tuwing sila ay may alitan. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. At wala dapat silang maramdaman na pangamba sa kanilang sarili sa kung ano ang iyong hatol o Muhammad at sila ay kumpletong nananampalataya. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala kanyang hindi pinupuri kung sino man ang kinamumuhian, kung ano ang mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi, dhalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Sila yaong mga kinamumuhian nila ang binababa ng Allah fa ahbata a'malahum, kahit ang kanilang mga gawain ay na-invalid or nawala. At sinabi ng Allah Azza wa Jal, dhalika bi'annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Sila yaong mga sinunod kung ano ang kinamumuhian ng Allah at kanilang ikinagagalit ang mga bagay na kinalulugdan ng Allah fa ahbata a'malahum, kahit ang kanilang mga gawain ay hindi tatanggapin. Kaya wajib sa atin na kung sino man ang mahal ang Allah ay kailangan samahan itong pagmamahal na ito, kailangan samahan ito ng kumpletong pagsuko unang-una, pagkatapos ay sinasamahan dapat ng gawain. At ang wal mahabbatu sahiha taqtadi al-mutaba'a wal muwafaqa fi hubb al-mahbubat wa bughd al-makruhat. Ang tunay na pagmamahal, ito ay kinakailangan ng pagsunod, pagsang-ayon at pagkamunghi. Okay? Ang tunay na pagmamahal, maganda kung isusulat nyo. Ito ay kinakailangan may kasamang tatlong bagay. Ito ay may kasamang pagsunod sa gawa at pagsang-ayon at pagkamunghi natin sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa mga bagay na hindi niya kinalulugdan. Hindi niya kinalulugdan. At maraming kwento mga kapatid sa Islam, maraming kwento ang mga sahaba na nagpapatunay gaano sila kasubmissive, paano sila nagpapasakop, sumusuko sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang minsan si Jabir ibn Abdullah, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pumunta kay Jabir ibn Abdullah.
at meron siyang bisita that time, ang Propeta Muhammad. Then pumunta siya kay Jabir bin Abdullah at naghahanap siya ng pagkain doon kay Jabir. At walang maibigay si Jabir maliban lamang sa suka. Suka lang yung meron sa pagkain that time, or tinatawag na idam. Kumbaga, pag sinabing idam, ulam, yun lang yung mai-offer ni Jabir bin Abdullah. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'mal idamul khal, sabi niya. Pinuri ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, isa sa mga pinakamainam na ulam ay ang suka, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo, sabi ni Jabir bin Abdullah, doon sa sabi ng propeta na pinupuri niya ang suka, hindi niya inuutos na wala kayo dapat kainin maliban sa suka. Ito ay wajib halimbawa, o ito ay dislike, ito ay sunna lamang. Hindi na pumasok sa ganun. Hindi na tinanong ni Jabir bin Abdullah. Para tandaan ang pagmamahal ni Jabir sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam niyo ang ginawa niya? Sinabi niya, simula nung narinig ko mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kanyang pinupuri ang suka, simula nung araw na yon, aking minahal na rin ang suka. Right away, sinunod niya ang gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Regardless kung ito ba ay inuutos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi, ito ba ay wajib, pero dahil kumpletong pagsuko sa propeta, sa gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay kanyang ginawa. At ganun rin sa pakwan, na minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag kumakain, yaltakit, sabi niya, hinahanap ng propeta ang kalabasa sa pagkain dahil isa yun sa gusto sa pagkain na gusto ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The same. Ito ba ay obligado sa ating lahat o hindi? Pero dahil nakita nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ginusto, kaya sinabi nila, ito rin ay aming gusto. Nakita niyo mga kapatid sa Islam, ganun yung taas ng iman ng isang mananampalataya. Madali sana sa ating baguhin ang isang bagay na mali. At madali sanang baguhin sa atin yung bagay na maaari nating parang ilaw na kaya nating patayin at saka buksan. Pero yun ay dumating na sa punto na kahit sa taste ko bilang isang tao, dahil kahit doon na sa mga bagay na pang natural kong kagustuhan, ayokong may masusunod na iba unless na ito ay sang-ayon sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi natin sinasabi dito na kinakailangan nating lahat ng ating or babaguhin natin ang kagustuhan natin dahil sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi. Ang sinasabi natin dito is gaano tayo kasubmissive sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imagine niyo noon, panahon na naghihirap ang mga sahaba, naghihirap ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limitado lang ang kanilang resources, limitado lang ang kanilang kaginhawaan sa buhay. Kung meron man silang dapat isipin nila yung kung paano ano ang kakainin nila kinabukasan. Pero doon sa mga ganung pagkakataon, hindi nila ito pinapalagpas unless na masunod nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron pa isang kwento. Minsan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong panahon pang iisa pa lang ang pintuan ng Masjid an-Nabawi, iisa pa lang ang pintuan. So yung iisang pintuan na yon, doon pumapasok yung mga lalaki at doon rin lumalabas yung mga babae, and vice versa. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mainam ata, sinabi ng Propeta Muhammad, mainam ata na kung itong pintuan na ito ay magiging espesyal lang para sa mga kababaihan. Nung narinig ng mga sahaba yon, anong ginawa nila? Narinig ni Abdullah ibn Umar. Alam niyo ang ginawa niya? Simula nung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa sinabi ng Propeta, walang pag-uutos, pero sinabi lang niya, maganda sana kung ito ay gagawin nating special lang o espesipiko lang para sa mga kababaihan. Ang ginawa kagad ni Abdullah ibn Umar ay never siyang lumabas na ulit doon sa pintuan na yun hanggang sa siya ay namatay.
Nakita niyo yun, yung gaano sila ka ka nagpapakumbaba sa sinasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan ang ginagawa pa ng mga sahaba, kahit sa pamamaraan ng pagkulay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang buhok, sa pagsuot ng tsinelas, at lahat ito ay ginagaya nila sa bilang pagpapatunay. Babalik tayo sa sinasabi natin ngayon, bilang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang pagpapatunay ng ating pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan kahit yung mismong desire nila ay binabase nila sa gusto ng Propeta Muhammad alaihi afdalus salati wassalam. At nagulat ang Propeta Muhammad. Kanya sinabi, thalathatun man kunna fihi wajada halawat al-iman. Tatlong bagay na kung sino ang isagawa ito, makikita niya ang tamis ng pananampalataya. Makikita niya ang tamis ng pananampalataya. Unang-una, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, na ang Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay wala nang pinakamamahal sa kanya o hindi ang Allah at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na hindi mangyayari na tayo ay may mamahalin na tao maliban na lamang na ito ay para sa landas ng Allah. Pangatlo ay ating kakatakutan na bumalik sa kufur pagkatapos na tayo ay iligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi ni Abu Yaqub an-Nahrujuri, kullu man idda'a mahabbat Allah azza wa jal wa lam yuwafiq Allah fi amrihi fa da'wahu batila. Sino man ang mag-angkin na mahal niya ang Allah at hindi siya sumusunod sa Allah sa kanyang kautusan, ang kanyang pag-aangkin ay hindi totoo. Wa kullu muhibbin laysa yakhafu Allah fa huwa maghrur. At kung sino man ang nagmamahal at hindi niya kinakatakutan ng Allah, siya ay may pagmamalaki sa kanyang sarili. Wasu'ila Ruwaymun anil mahabba. At minsan tinanong si Ruwaym patungkol sa pagmamahal. Kanya sinabi, ito ay pagsang-ayon sa lahat ng pagkakataon, regardless ng sitwasyon. At kanyang sinabi, walau qulta li mutta mittan sam'an wa ta'an. Walau qulta li mittu sam'an wa ta'atan. At kung sasabihin sa akin na ikaw ay mamatay, ako ay mamamatay bilang pagsunod at pagpakikinig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sasabihin ko pa, ahlan wa marhaban. At sinabi, ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu, hadha la umri fil qiyasi shani'o. Ikaw ay sumusuway sa Allah habang ikaw ay nag-aangkin na mahal mo siya. Ito ay wala nang magiging masahol na pag-aangkin bukod dito. At kung tunay, sabi dito, walau kana hubbuka sadiqan la ata'tuhu. At kung ang pagsunod natin kay Allah ay tunay, siya ay ating susundin. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sino man ang nagmamahal ay sumusunod sa kanyang minamahal. Kaya, mga brothers and sisters, lahat ng ating kasalanan, ito ay nanggagaling saan? Ito ay nanggagaling sa pag-una natin ng ating mithiin sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Every time na tayo ay may kasalanan na ginagawa, ito ay pag-uuna ng ating sariling kagustuhan sa pagmamahal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga, isang magandang payo sa atin, sa tuwing tayo ay makakagawa ng kasalanan, istignan natin yung kasalanan na yun. Ito ba ay magaang na ito ba ay magaang para sa akin samantalang ito ay malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. At saka sinabi na yung kasalanan na ating gagawin, ito ba ay mas magiging mahalaga kay Allah subhanahu wa ta'ala at saka sa gantimpala na kanyang ibibigay sa atin? At Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ.
sino man ang hindi sumunod sa iyo, O Muhammad, alamin mo na sila ay sumusunod sa kanilang ahwa. Sila ay sumusunod sa kanilang desire. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. At wala nang magiging ligaw pa sa kung sino man ang sumusunod sa Allah maliban sa sumusunod sa kanyang ninanais maliban sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun rin ang mga bid'a, ang mga innovation, ito ay nanggagaling sa pag-uuna ng ating hawa. Kaya nga ang tinatawag ang mga ahlul bid'a na ahlul ahwa, mga tao ng sarili nilang pagnanais or people of desire. At kung sakali makakagawa tayo ng kasalanan, mga kapatid sa Islam, subukan natin o pilitin natin na ito ay huwag nating mahalin sa ating puso. Huwag natin itong mahalin sa ating puso. Kumbaga, kasi as long na tayo ay tao, tayo ay magkakamali. As long na tayo ay tao, tayo ay magkakamali. Pero sa pagkakataon na tayo ay magkamali, ito ay huwag nating mamahalin sa ating puso. Ito ay huwag nating mamahalin sa ating puso. Isang halimbawa dito ay yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung merong pinarusahan dahil siya ay umiinom ng alak. At habang ito ay pinapalo, isa sa mga sahaba ay minura ito. La'anahullah. La'anahullah. Ilayo na siya ng Allah sa awa niya. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusubbu. Huwag niyo siyang murahin. Huwag niyo siyang isumpa, sabi ng Propeta. Fa innahu yuhibbullah wa rasuluhu. Dahil yung taong umiinom ng alak na yan ay minamahal niya ang Allah subhanahu wa ta'ala at ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang makukuha nating aral dito ay sa mga pagkakataon na tayo ay nagkamali, sikapin natin na ito ay hindi natin mamahalin sa ating puso. Huwag natin itong mamahalin sa ating puso. وكذلك حب الأشخاص فالواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. At ganun rin sa ating pagmamahal sa mga tao. Obligado sa atin na sino man ang ating mamahalin sa ating buhay, ito ay manggagaling pa rin o sasang-ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng pagmamahal natin sa mga anghel, pagmamahal natin sa mga propeta, pagmamahal natin sa mga syuhada, sa mga payos na tao. Ito ay parte ng ating iman at ito ay sumasang-ayon sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung sino man ang isinusumpa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o hindi niya minamahal, ito ay hindi rin natin mamahalin. At ang kadalasan na itinuturo sa atin ng ating mithiin, mga kapatid sa Islam, ito ay nakakapagligaw sa atin sa katotohanan. Ano ang sinabi ng Allah sa Quran? وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. At huwag natin susundan or papakinggan ang ating mithiin dahil ito ay magliligaw sa atin sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. At kung sino man ang matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang pinipigilan ang kanyang sarili sa pagsunod sa kanyang mithiin, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Mapapasa kanya ang paraiso. Mapapasa kanya ang paraiso. So, ito yung about sa hadith na inuutos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tatapusin ko sa sinabi ni Sufyan Thawri rahimahullah na kung kaya mong wag kamutin ng iyong ulo unless na meron kang narinig na ito ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay iyong gawin. Ito ay hindi literal na wag tayo magkakamot ng ulo, pero ito ay nagpapakita lamang sa atin gaano kainam at gaano nararapat ang isang Muslim sa kanyang pagsunod sa turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng pagkakataon, So halimbawa, may mga tao na kung saan
kung saan halimbawa hindi sila mahilig sa pabango. Hindi sila mahilig sa pabango halimbawa, or let's say for example, sila ay may allergy halimbawa. Pero ang pabango ay nabanggit ang kainaman nito at ang kagandahan nito sa turo ng Islam. Tinuro sa Islam ang kagandahan ng pabango. Yung baguhin mo yung mindset mo, yung pananaw mo, yung lifestyle mo, yung taste mo sa mga bagay, at ito ay binabase mo sa kung ano sinabi ng Quran at saka Sunnah, ito ay mainam. Sa katulad ng pananamit. Let's say for example, ayaw mo ng puti kasi ang puti ay dumihin at nahihirapan ka maglinis. Pero sinabi ng Propeta Muhammad SAW na ang pinakamagandang kulay ng damit o pananamit ay ang puti. Doon right away. Wala nang sasabihin mo papaano kapag ayaw kong madumihan o nahihirapan ako magano or ano. Kung meron ka mang sariling sitwasyon, gawin na lang natin pang sarili yon. Okay? Pero as much as possible, sikapin natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagdadala o ang katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang nagdadala sa lifestyle natin at saka sa pamamaraan ng ating pamumuhay. Upang tayo ay mabilang doon sa mga tunay na nagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang, inshallah. Sunod tayo ng hadith. May tanong, may hindi malinaw? Linaw? Okay, sige. Susunod na hadith. Okay, الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Itong hadith naman na ito, mga kapatid sa Islam, ay nagbabanggit ng tatlong sikreto or tatlong susi ng dua. Tatlong susi ng pakikinig o pakikinig ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating panalangin. At dito, sinabi ng Allah, Ya ibn Adam, o anak ni Adan. Patunay ito, or matututunan natin sa hadith na ito, na as long na ang isang tao ay anak siya ni Adam alayhi salam, o siya ay tao, siya ay nararapat magkamali at mangyayari na siya, at imposible na hindi siya magkakamali. Kaya ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, Ya ibn Adam, Ya ibn Adam, Ya ibn Adam. Tatlong pagtawag sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yung unang-una, sinabi niya, Innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Sino man ang manalangin sa akin, sabi ng Allah, wa rajawtani, nag-aasam ka na ikaw ay papatawarin, ito ay ang pagpapatawad ko ay mapapasayo, wala ubali, at hindi ito iisipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ito ay maliit lang kumpara sa, ang kasalanan mo ay maliit lang kumpara sa ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat dito ni Abu Dharr na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inagsabi, Yaqulu Allah ta'ala, man taqarraba minni shibran, taqarrabtu minhu dira'an. Kung sino man ang lumapit sa akin, sabi ng Allah, ng isang dangkal, ako ay lalapit sa kanya ng isang dipa. At kung sino man ang lumapit sa akin ng isang dipa, lalapitan ko siya ng 2 hakbang. O man atani yamshi ataytu harwala. At kung sino ang lumapit sa akin ng palakad, ako ay lalapit sa kanya ng patakbo. At kung sino man ang humarap sa akin na merong kasing lawak ng buong mundo na kasalanan,
Subalit siya ay hindi nagtatambal sa akin, ako ay lalapit sa kanya or tatapatan ko ito ng gabundok din o kasing laki ng mundong ito ng pagpapatawad, ng pagpapatawad. At minsan si Anas ay pumasok sa Propeta Muhammad SAW at kanyang narinig ang Propeta Muhammad SAW nagsabi, "Walladhi nafsi biyadi, law akhta'tum hatta tamla'a khatayakum ma bayna as-sama'i wal ard, thumma astaghfartumullah laghafara lakum." Na sino man ang magkamali sa inyo at napuno ang kasalanan niya ng pagitan ng langit at lupa, at siya ay humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, papatawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, makukuha natin ang kapatawaran, nabanggit sa hadith na ito, makukuha natin ang kapatawaran sa tatlong bagay. Unang-una, kinakailangan tayo ay nananalangin. Unang-una mga kapatid ha, paano pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua? Unang-una, kinakailangan na meron tayong pag-aasam sa gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na nagdudua tayo ng pangit ang hinala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, kapag sinabi natin, "Ya Allah, patawarin mo ko," kinakailangan na maganda ang hinala mo sa Allah na ikaw ay papatawarin niya. O Allah, tulungan mo ako sa problema ko na ito. Kailangan mong may magandang hinala na tutulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pinagdadaanan. And so on. At sinabi ng Allah, "Ana 'inda husna dhanni 'abdi bi," o "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Ako ay kung saan, ang sabi ng Allah, ako ay kung saan ang hinala ng aking mananampalataya. Ibig sabihin ko, ano ang tingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nandun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag maganda ang hinala natin sa Allah, nandun ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung pangit na ang hinala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nandun ang Allah subhanahu wa ta'ala. So ngayon, babalik ko sa inyo ang tanong. Kapag sinabi natin pangit ang hinala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano ibig sabihin nito? Magbigay kayo ng halimbawa. Alin? Paano? Bro, ano ibig sabihin ng pangit ang hinala sa Allah? Oo. Okay. Okay. Ano pa? Ano pang isang pangit na hinala? Pagdududa na hindi ka papatawarin. Sige, sa dua yun. Paano sa ibang bagay naman? Katulad mga kapatid nung pamahiin o kasabihan, halimbawa, sasabihin natin na dahil may nabagsak na baso, may ganitong mangyayari, or wag kang pumunta doon, baka ganito ang mangyari sa'yo. Wag kang yes. Wag kang bumiyahe, baka mabangga ka, or wag kang pumunta doon, baka madisgrasya ka, and so on. Mga bagay, gets ko yung iniisip nyo, kinakailangan ng pag-iingat, yes. Pero minsan kasi, or kadalasan kasi ng mga ganyan, is sinasabi natin na walang sapat or walang patunay na once sa ganun ang ginawa natin, ganun dapat ang mangyari. Naintindihan natin. At nangingibabaw doon yung pangit ng hinala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So yung unang-una na masasabi natin na malaking parte ng
dinig ng Allah sa ating panalangin ay kinakailangan maganda ang ating hinala sa Kanya. At yun yung tinatawag sa Arabic na ar-raja. Sinabi ng Allah, وَقَالَ رَبُّكُمْ ud'uni istajib lakum. Sabi ng Allah, kapag kayo ay mananalangin, ako ay may kasagutan para sa inyo. At sinabi ng Propeta sallam, inna du'a huwa al-ibada, na ang dua, ito ang ibada, ito ang pagsamba. At katulad na yung pinaliwanag natin na ang dua, ito ay may mga kondisyon, ito ay may mga bagay na nagpipigil, katulad na napaliwanag natin sa Hadith 10, kung hindi ako nagkakamali, Hadith 10, may mga kondisyon ito, katulad ng ikhlas, at ito ay walang kasalanan. At kapag may kasalanan tayo ay kumakain ng riba, tayo ay may haram na kinakain, meron tayong haram na iniinom. Isa ito sa mga dahilan kaya hindi pinapakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating dua, and so on. Alam ko na banggitan natin yung mga adab, yung mga manners sa pagdudua. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kayo ay manalangin sa Allah at kayo, habang kayo ay may magandang hinala sa sagot ng Allah sa inyong panalangin. Fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafirin lahin. Dahil ang dua ay hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag ito ay galing sa puso na hindi gising, sa puso na hindi buhay, or walang iniisip na maganda kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang panalangin na nagsasabi na Allahumma ighfirli in shi't. O Allah, patawarin mo ako kung gusto mo. Walakin liya'zam al-mas'ala fa inna Allah la mukrah laha. Kapag tayo ay nanalangin, hindi dapat or maling pag-uugali na sasabihin natin, O Allah, patawarin mo ako kung gusto mo. O Allah, biyayaan mo ako kung gusto mo. O Allah, pagtakpan mo ako kung gusto mo. Ito ay mali. فَلْيَعْزَمَ الْمَسْأَلَةِ. Maging malinaw ka sa iyong hinihingi dahil walang mabigat para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walang mabigat para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo, O Allah, patawarin mo ko. O Allah, biyayaan mo ko. O Allah, papasukin mo ko sa pinakamataas mong paraiso. Dahil anuman ang hihingiin natin, ang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay wala kumpara doon sa hinihingi natin. At walang mahirap na ibigay sa Kanya at walang imposible sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At walang imposible sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At naiulat ni Sa'id ibn Jubair, yan sinabi, Ya'ti Allah ta'ala bil mu'min yawm al-qiyamah. Nadarating ang isang mananampalataya sa araw ng paghukom. Fayuqarribuhu hatta yaj'aluhu fi hijabihi min jami' al-khalq. At ito ay ilalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa ito yung magiging pagitan ng Allah kaharap ang mga creation. Fayaqul, iqra sahifatak. At papabasa sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang libro ng ating gawain at iisa-isahin sa atin ang ating kasalanan. Fayu'arrifuhu dhanban. Ipapakita sa atin ng Allah isa-isa sa atin ang ating kasalanan. At tatanungin tayo, ata'arifu hada? Alam mo ba itong ginawa mo na ito? At alam mo na itong ginawa na ito? At sasabihin natin, na'am. Oo, alam ko yung kasalanan na yan. Alam ko yung kasalanan na yan. Thumma yaltafitu al-'abdu yumnatan wa yusra. At bawat iniisa-isa sa atin na Allah ang ating kasalanan, tayo ay titingin sa kanan at kaliwa sa takot natin na baka naririnig ng lahat ng nilikha ang ating kasalanan. At sasabihin sa atin ng Allah, la ba'sa alayk, huwag kang matakot, o aking alipin. Ya abdi anta fi sitri min jami'i khalqi. O aking alipin, sasabihin sa atin ng Allah, ikaw ay nasa aking proteksyon o nasa aking at ikaw ay aking tinatakpan kaharap ang lahat ng aking nilikha.
laysa bayni wa baynaka al-yawma ahadun yattali'u ala dhunubika ghairi. Walang ibang nakakaalam ng iyong kasalanan maliban sa akin. Idhhab faqad ghafartu laka biharfin wahidin min jami'i ma ataytani bihi. Ikaw ay umalis dahil ipinapatawad ko na lahat ng iyong kasalanan kapalit lamang ng isang salita mula sa akin. Pinapatawad ko na lahat ng iyong kasalanan na iyong nagawa sa aking karapatan. Ano itong salita na ito, mga kapatid sa Islam? Sinabi ng Allah, kunta la tarjul afu min ahadin ghayr. Dahil ikaw ay hindi nag-aasa ng kapatawaran o ng pagtugon sa iyong mga panalangin maliban. Ibig sabihin, itong tao na ito ay walang ibang kinikilalang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakadakilang hadith patungkol sa kahalagahan ng kagandahan na kapag ang isang tao ay maganda ang kanyang hinala at wala siyang ibang kinikilalang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine niyo, iisa-isahin sa atin ang ating kasalanan. Alam mo ba ito? Ipapabasa mismo sa atin ang ating gawain. Papabasa mismo sa atin ang ating gawain. Alam mo ba itong kasalanan na to? Alam mo ba itong kasalanan na to? Hanggang sa aabot sa punto na tayo ay mahihiya sa atin dahil tayo ay kaharap ng Allah at kaharap natin ang creation ng Allah, ang buong nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin ng Allah, huwag kang matakot o aking alipin dahil sa lahat ng iyong kasalanan, ito ay aking pinapatawad na. Ito ay aking pinapatawad dahil meron kang isang bagay na ginawa. Ano yung ginawa ng alipin na yun? Bakit sa lahat ng kasalanan niya pinatawad siya at pinagtakpan siya sa kanyang kasalanan? Dahil sinabi dito, kunta la tarjul afwa min ahadin ghairi. Dahil hindi ka nag-aasam ng ibang gantimpala o hindi ka nag-aasam ng gantimpala maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung unang-una na dapat nating isa puso kapag tayo ay nananalangin. Pangalawa ay yung tinatawag na istighfar, paghingi ng kapatawaran natin. Paghingi ng kapatawaran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kayo ay humiling ng kapatawaran mula sa Allah. Tunay na ang Allah ay mapagpatawad, ang pinaka maawain at ang pinaka nagpapatawad. Okay. Kapag nagsama ang istighfar at saka tauba, ano ang pagkakaiba ng istighfar o paghingi ng kapatawaran sa pagre-repent sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ibig sabihin? O anong pagkakaiba ng istighfar at saka sa tauba kapag ito ay nagsama? Okay. Kadalasan, kapag sinasabi nating istighfar o paghingi ng kapatawaran ng siya lang, pumapasok dito yung tauba. Right away, papasok sa kahulugan nito ang tauba. Pero kapag nilapit na natin silang dalawa sa bawat isa, nilapit natin ang istighfar o ang paghingi ng kapatawaran at sa pagbabalik sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagbalik sa Allah, pagrepent sa Allah, pag ito ay nilapit natin sa bawat isa, ang pagkakaiba nito na ang istighfar ay paghingi ng kapatawaran galit ang ating dila. At ang tauba, ang repentance, ito ay paghingi ng kapatawaran gamit ang ating puso. Gamit ang ating puso. Yun yung pagkakaiba. Pag tinanong tayo, anong pagkakaiba ng istighfar sa tauba, kapag ito ay kinumpara natin sa bawat isa, nangyayari na ang astaghfirullah. Ibig sabihin nito ay paghingi ng kapatawaran gamit ang ating dila. At ang tauba, ito ay paghingi ng kapatawaran gamit ang ating puso. At katawan na din. Kasi kung yung kasalanan na yan ay ginagawa ng ating katawan, kailangan natin ilayo ang ating katawan. Kailangan natin ilayo o pigilan ang ating katawan sa paggawa ng kasalanan na yan. At sinabi ni Hasan, akthiru min al-istighfar fi buyutikum. Paramihin niyo ang paghingi ng kapatawaran sa inyong bahay, sa inyong daan, sa inyong mga tindahan, sa inyong mga pagtitipon, at nasaan man kayo. Dahil hindi natin alam kung kailan ibababa ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala.
At ang pinakamainam, eto mga kapatid, maganda pa ito isulat nyo. Ano ang pinakadakila at pinakamainam na paghingi ng kapatawaran? Kinakailangan ng tatlong bagay. Kapag gusto nating tunay na tayong pakinggan ng Allah sa paghingi natin ng kapatawaran, kailangan ng tatlong bagay. Ito ay sisimulan natin, maganda kung isusulat nyo, ito ay sisimulan natin sa pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gusto nating magsujud ngayong araw na ito at humingi ng kapatawaran sa Allah, simulan natin ito sa pagdakila natin sa Allah. O Allah, ikaw ang aking Panginoon, ako ang iyong alipin. O Allah, ikaw ang nagpapatawad lamang ng kasalanan. O Allah, sa iyo ako lumalapit, etc. Lahat ng kaya natin banggitin sa wika natin sa pagdadakila sa Allah, pagtataas sa kanyang puri, sabihin natin. Tawagin natin siya sa mga pinakamagandang pangalan and so on. Okay? Unang-una ito. Pangalawa, aminin natin yung ating kasalanan. Huwag na tayo magmalaki sa ating kasalanan. Sabihin natin, oh Allah, nagkamali ako, ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Oh Allah, ito ay nagawa ko at ganito ang aking nagawa. Ito yung pangalawa. Pangatlo, dun tayo hihiling ng kapatawaran. Oh Allah, ito ang nagawa ko, patawarin mo ako sa ganitong kasalanan ko. 1, 2, 3, 4, 5. Kapag nabuo natin ito, nakuha natin itong mga panalangin na ito, pamamaraan na ito yung pinakamainam na paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay nasa Sayyidul Istighfar, the Master of Istighfar, na dua ng Propeta Muhammad na kung saan sinabi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. O Allah, ikaw ang aking Panginoon. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa iyo. Ako ay iyong nilikha at ako ay iyong alipin. Ako ay nasa iyong pangako at pangangalaga. Ako ay nagpapakupo sa iyo laban sa kasamaan ng aking nagawa. Ako ay umaamin sa iyong mga biyaya sa akin at sa mga kasalanan ko sa iyo. O Allah, patawarin mo ako dahil walang nagpapatawad ng kasalanan maliban sa iyo. So ito yung pangalawa na sinasabi nating susi upang tayo ipakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating panalangin. At ang huli-huli at ang pinakamahalaga na nabanggit sa hadith ay yung tawhid, yung kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Lahat ng kasalanan ipapatawarin ng Allah maliban sa pagtatambal. So yun yung binanggit dito. Ito yung unang-una, O son of Adam, kailangan maganda ang hope natin sa Kanya. O anak ni Adan, humingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At yung panghuling parte ng hadith ay yung wala tayong ginagawang pagtatambal, which is tauhid. Malinaw? So, tatlo, hope, forgiveness or seeking forgiveness, at tauhid. At doon natin natapos, mga kapatid sa Islam, ang pagpapaliwanag ng Hadith an-Nawawi, 40 an-Nawawiyah, 40 hadith. Umabot siya ng 42, alhamdulillah, pero kumbaga to round up yung ganong numero, sinasabi nila ang 40 hadith. Maaaring maputol na itong meeting, pero si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating natapos, dalangin ko sa Allah na ito ay tanggapin mula sa atin at tanggapin na sa inyo, sa inyong pagsisikap, sa pag-aaral ng Islam para sa kanyang landas. Dalangin ko sa Allah na ibilang sa mga nagsasabuhay ng kanyang katuruan. Dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung sino man ang nasa pagtitipon na ito ay kanyang gabayan at ipakita sa kanila ang katotohanan at ilayo ang atin sa lahat ng kasamaan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.